everyone. So, I am Telemig Balaga from Batch 4. So, yung topic po natin today ay bakit mahalaga ang invisible presence ng Diyos or invisibility. At ang scripture po na ibinahagi niya sa atin ngayon ay nagtatagpuan sa 1 Timothy 1 verse 17. So, basahin po muna natin yung concept ng invisibility. The doctrine of God's invisibility teaches that God's full essence, His complete spiritual being, can never be fully seen or comprehended by human eyes. Through invisible, God graciously reveals Himself through visible, created things like nature, His Word, and ultimately through Jesus Christ. This means that we cannot see God directly. We can know Him truly and personally through His works and in His presence in our lives. God's invisibility reminds us of His holiness, majesty, and mystery, inviting us to trust Him by faith beyond what our eyes can see. So dito po, pinapa-intindi ko sa atin ni Pastor Russell. Kaya nga nabasa natin dito sa concept ng invisibility. Ang Panginoong Diyos po ay gumagalaw base sa hindi natin siya makita physically, pero emotionally, spiritually, yung pagtulong niya sa atin sa lahat ng bagay ay talagang naroroon siya. Kaya nga sabi dito na this means that while we cannot see God directly, we can know Him truly and personally through His works and His presence in our lives. So, hindi natin siya nakikita physically, pero nararamdaman natin siya sa buhay natin. At talaga namang nararamdaman natin gumagalaw siya. At talagang tinutulungan na tayo sa bawat bagay na tinatahakatong sa ating buhay. At ang teachings ito ay God is invisible but present. God reveals Himself in Christ and God blesses those who believe. Kaya nga sabi, ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan. Kaya nga sa sobrang makapangyarihan ay hindi siya para kakayain ng isang tao kung makita siya physically. Kasi sobrang lakas ng kanyang parang alam mo yun, parang sa dulo ng dila ko, parang impression or like something na hindi natin kakayanin pag makikita natin siya talaga na physical. Kaya ang Panginoong Diyos ay tinutulungan tayo sa lahat ng bagay na kaya niyang ibigay sa atin bilang Diyos. Kaya ang sabi ko, God is invisible but present. Hindi siya nawawala, siya ay kaluluwa. And God reveals Himself in Christ and God blesses those who believe. Lahat ng mga bata, matanda, o kahit sino ang niniwasan ay talagang binibless ng ating Panginoong Diyos. At kaya naman, we should give up everything to the Lord because He deserves everything that we have here in earth. And put your faith in God and not in feelings. And know Christ in order to know God and experience God's favors and blessing. Kaya nga dito, sinasabi sa atin na ang Panginoong Diyos ay kilalanin natin gamit sa patulad sa kanyang anak, kundi si Kristo, Jesus. At of course, mas nagkakaroon ng importance ang isang bagay. Kung itong bagay ito ay ating pinagkaaralan at talaga namang makikita yung effort natin sa lahat ng bagay para sa Panginoon. So that's all po. Thank you for listening. God bless.